we will be discussing about college life. Expect pa na kaya niyang mag-DL. Mahabaan pa rin ang pasensya at patagalan pa rin kung kailan ka pipitik sa mga tao na ganun. Kasi hindi mo sasabihin kung saan ka pupunta. Choose wisely sa mga tao na makakasama mo sa college life. It can drain the heck out of you. Papasok ba ito sa passing grades? Like, hindi ba tayo magkakaroon ng 5 dito? Kaya hindi na nga ako pinipressure ng mga magulang ko tapos ito lang yung mabibigay. How about me? How about me? Clap for them kapag nare-reach nila yung mga bagay na alam mo na pinaghirapan nila, and then wait for your turn. Let go and let God. Let go and let God. Hi guys! Welcome to Sala Sesh with me. And for our second episode, we will be discussing about college life. For the second episode of this mini podcast, guys, we shall talk about college life. So, first year pa lang naman ako, guys. I mean, road to second year, like, grabe talaga pinagdaanan sa first year na parang buong first and second sem nag-a-adjust siya na parang wala nang nangyari. But, ayun, guys. Thank you, Lord! Pa-second year na ako, guys. Sa mga pa-second year na dyan, congratulations to us. We deserve it. Guys, congrats. Anyways, since pa-second year pa lang naman ako, parang thoughts and opinions ko lang naman to about my college life so far. So, we shall start. Again, I have my tablet in here, like, for the guide questions, para may structure and maayos naman ang flow ng pag-uusapan natin for this episode. So, yeah. First question is, what were your expectations before entering college? Alam niyo ba, guys? Expected ko naman na mahirap. Pero, si babae, nag-expect pa na kaya niyang mag-DL. Sa course niya, ha? Kaya niya pang mag-DL sa course. Sabi ko pa nun, expected ko pa nun. Okay. Magla-lock in ako. College na ako, I have to do my best. I know I'm gonna do my best. Ang ending, hanggang second sem, nag-a-adjust siya. Walang nangyari. Hindi rin nakapag-DL. Yun ang expectation ko. Isa pa, guys. Ang expected ko, pag college ka na, hindi ka na magiging pabigat sa mga groupings. Pero may mga tao pa rin talaga na, hala, sige, pabigat tayo. Kasi may sasalo naman. Yung ganun. Girl and boys, nasa college na kayo. So, please guys, be mindful, be aware. Dapat, we have our responsibilities, guys. And, dapat alam natin yun. Kasi tumatanda na tayo. And alam na natin paano natin i-manage ang mga everything as much as possible. I mean, kung hindi man tayo magaling mag-manage, alam mo yun, dapat kahit paano, alam natin kung ano important. Alam natin yung urgent and important. Important pero hindi urgent. And then yung mga hindi talaga importante na kaya naman na, nasa pinaka-list priorities mo. Ganun. But ayun, yun ang expectation ko. Expectation ko is, or expected ko na talaga na mahirap siya, which is, then, expected ko na wala nang pabigat, but, meron pa din, guys. Meron pa rin sa college, kaya parang, pahabaan pa rin ang pasensya at patagalan pa rin kung kailan ka pipitik sa mga tao na ganun. Yun. Well, in my experience, guys. And the next question is, what surprised you the most? Ayun. Ang nakapag-surprise sa akin is, akala ko lahat ng mga mag-e-enter ng college ready na for the mature roles. I mean, hindi yung mature na, di ba? Pero yung mature na, dapat kahit paano alam ko na to how to handle things na parang hindi ko hahayaan na mahirapan kahit paano yung mga kaklase ko dahil sa akin. Yung mga ganun na dapat alam ko na gawin ko muna to bago ako gumala. Yung mga ganun. Guys,
Ang surprising for me sa college is yung mga tao. Iba't iba kasi tao makakasalamuha mo, guys. Hindi porket ko sa first sem, itong mga kasama mo na to ay makakasama mo pa sa second sem. Kasi parang hindi kayo, block section ba tawag doon? Parang hindi ganun yun eh. Kasi pwedeng ikaw ang kumuha ng schedule mo. It's either magsasama na lang kayo ng friends mo ganun sa section. Pero pwede na hindi mo na makakasama yung mga last classmates mo. Since madami kang makakasalamuha na tao, iba-iba siya, magugulat ka rin sa bawat ibang klaseng tao na yun na makikilala mo. Legit ba na ganyan ka? May mga question ka talaga na mapapatanong ka na, hindi ba parang hindi na bagay ang gantong pag-uugali sa college? Yung mga ganon. Ganon lang naman ganong factor ako nasusurprise na parang, talaga ba? May ganito pa rin sa college. Na, puro na lang na parang, pero yun kasi yun talaga yung na-surprise ako, guys. Sa iba't ibang tao na makakasalamuha mo na legit made-differentiate mo na, ganito talaga siya, kahit dati, yung ganon. Sana gets nyo, pero sa tao talaga ako pinaka na-surprise. Sa tao. And, dire-diretso ka lalabas para mag-CR. Kung hindi ka na ma'am, magsi-CR po. Walang ganun sa college, guys. Pwede ka like, tayo ka, tapos exit ka ng for respect, yung ganun, pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na siya. Guys, doon ako nabibigla. At saka yung parang, kahit hindi ako pumasok, kahit sinasabi nila na parang attendance is important, pwede pa rin na parang kahit hindi ka pumasok eh. Kasi ganun pa rin naman. Parang ganun. Yun ang na-surprise ako. Yan. Sa tao, and yung parang, you have your own now. Hindi mo sasabihin kung saan ka pupunta. Yun ang ibig ko sabihin, guys. Yung kahit lumabas ka sa pinto ng room nyo, hindi ka tatanungin kung saan ka pupunta. Doon ako na sa surprise. The next is lesson learned so far. Lesson learned so far would be, for me, ang lesson na nalelearn ko na so far is choose your friends. Choose wisely sa mga tao na makakasama mo sa college life. Kasi guys, super important na you surround yourself with positive and parang inspirational people. Yung hindi sila papayag na when sa academics, ganun, parang hindi sila papayag na eto ka lang. Yung ganun, when it comes sa academics, like, ibibigay nila yung best nila. Lalo na pag alam nila nga sa alanganin sila. Like, gagawin ko yung best ko. So, parang pag nakita mo na nag-hard work sila, mai-inspire ka to do the same. Yung ganun. Yun yung ibig sabihin. And then, yung kunwari, down ka, ganyan. Tapos parang sa tingin mo, hindi umaayon ang universe sa'yo. Nandyan sila to lift you up. Hindi ka nila hayaan na nandyan ka lang. Yung gano'n. Since pare-pares kayo ng nararanasan, pare-pares kayo ng parang opinion sa ganito, sa ganyan, tapos pares nga kayo na naghihirap din. It's good to have people who always got your back. Your back. But yan. And then, also, ano pa? Have a life. Have a life. When I say have a life, hindi ko sinabi na pabayaan nyo na yung pag-aaral nyo, but ang ibig sabihin is that humanap kayo ng way kung saan marerelax kayo after nyong ibigay yung best nyo sa academics. Yung parang breather. Parang like, hobby, yung hangout kayo with friends, with your family, hangout with yourself, like mga solo dates na nauuso ngayon. Do it. Just do something kung saan makakahinga ka ng maayos. And hindi ka super duper nakafocus lang sa ACADS. Kasi guys,
studying is really draining. It can drain the heck out of you. That's why it's very important also na uh, you're not losing yourself in the process of studying. Kasi for me, wow! Studying should be fun, at least. Kasi dapat kahit papano, kung ano yung inaaral mo, na-enjoy mo siya. In my case, guys, gusto ko rin isumpa yung pag-aaral. Like, bakit ang hirap mo? Yung mga ganon. But, kapag naiintindihan ko yung concept, tuwang-tuwa ako na feeling ko ang tali-talino ko. Yung ganon. Doon, pag naiintindihan ko yung concept, doon pumapasok na, studying should be fun. Studying should be this. But at the same time, since binigay mo yung best mo sa academic, sa kakaaral and all, madadrain ka talaga. It's parang ubos lahat sa'yo. Ganon. Kaya it's very important to have a breather. Like, yung malayo sa ACADS, yung marerelax ka in a way and mag-enjoy ka. Ayun. But syempre, ang majority focus mo pa rin is yung pag-aaral mo. Syempre, huwag mong pababayaan. But at the same time, have a life. Balance lang. Ayun. Then, ano ba ba? Don't procrastinate. Don't be like me, guys. Huwag kayo mag-cram. Huwag kayo mag-cram. Pag nag-cram kayo, wala kayong balance for me. Kasi ganun yung nangyayari sa akin. Well, for me. Pagka nagpo-procrastinate ako, talagang walang nangyayari. Hindi makapag-enjoy kasi minamadali ang lahat. Pwede kasi nauna yung enjoy bago yung paghihirap. Pero, like, may bad outcome din talaga minsan kapag procrastinate kaya. May good and may bad. Ano ba good? Meron kasi talaga mga tao na nagwo-work sila under pressure. So, if that's work for you guys, it's okay. But at the same time, I mean, hindi dapat lahat ng bagay kinakram. Kasi pag nagsabay-sabay yan, papagod ka talaga. Like, dadagdag yun sa draining effect ng pag-aaral. Yung ganun. Well, in my case, hindi ko kasi kinakaram yung mga outputs or yung mga assessment na dapat ipas. Hindi ko kinakaram yun. Ang kinakaram ko is yung pag-aaral. Hindi gumagana sa akin ng advanced studying. Walang nangyayaring advanced studying sa akin kasi hindi ko siya magawa. Hindi ko maisabuhay. Kaya nung first year ako, yun ang nahihirapan ako. Gusto ko mag-advanced study kasi ang daming dapat aralin for an exam. Tapos, aaralin mo lang siya the night before the exam. Ganun ang nangyayari sa akin. Kaya, yun ang cramming sa akin. Doon ako nahihirapan. Don't cram, don't procrastinate, and do your best. Siguro, ayun yung mga nalelearn ko so far. The next is, what is your funniest college memory? Funniest college memory? Again, guys, biyaheng second year pa lang ako. Second year. Ano ba? Siguro yung pagka ibabalik sa inyo, di ba kapag nag-quiz kayo or nag-exam, ibabalik sa inyo yung paper. Tapos makikita nyo yung mga score yung tagilid. Yung pagkakita nyo, di ba kayo magkakaibigan? Pag makikita nyo yung papel nyo, tapos nakikita nyo, hindi sumabit! Tapos magkakatitigan kayo. Pasado ka. Tapos, gaganon sila. Pasado ka. Tapos tatanungin ka, pasado ka ba? Tapos ikaw, hindi rin. Like, hindi mo alam kung matutuwa ka ba kasi lahat kayo hindi pumasa. May kasama ka or malulungkot kasi talagang hindi na naman tayo pasa. Yung mga ganong moments. Yung, dahil nga, nakita namin na alanganan yung mga scores namin. Kakalculate namin. Papasok ba to sa passing grades? Like, hindi ba tayo magkakaroon ng 5 dito? Yung mga ganon. Dahil horror sa college ang 5, guys. Dahil bagsak yun. Kaya naman, pag nakita namin na alanganan na, mapapatingin kami. Sasakto ba to sa 3? Kahit 3. Yung ganon, like,
Isa pa guys, is yung pag nagpe-pray na kami, na sana pumasok kahit sa tres yung grades namin. Yung ganon, yun ang fun. So, yun ang funniest moments ko or funniest college memory ko so far. Kapag kinakalculate na namin kung papasok sa passing grades yung mga scores namin. Then, advice. Sabi dito, what advice would you give to incoming freshmen? My advice is, ayun guys, parang dun sa lesson learned ko, is don't procrastinate. Have a life, balance mo yung life mo na ma-enjoy mo, and then yung academic life, balance. Then, get a rest. Don't put don't put too much pressure on yourself. Um, ang lucky mo kapag hindi ka pina-pressure ng parents mo. Pero kasi, pag minsan hindi ka pina-pressure ng parents mo, sa'yo nang gagaling yung pressure. Sa sarili mo na siya nanggagaling. Kasi parang mapapaisip ka, wala, hindi na nga ako pinipressure ng mga magulang ko, tapos eto lang yung mabibigay ko. Yung ganon. Yun ang kalaban ng mga nagse-self-doubt at yung mga hindi pinipressure ng parents. Sarili ang mampe-pressure. Yung ganon. As much as possible, guys, ako rin sarili ko yung nagpe-pressure, sarili ko yung pinipressure ko. So, sabay-sabay nating aralin ang art of not pressuring ourselves too much so that mabibigay talaga natin yung best natin sa mga ginagawa natin. Don't put too much pressure on yourself. Rest, focus on your ACADS, have a life, have a balanced life between your life that you enjoy and then ACADS life na kung saan you do your best. Yung ganun. And then, siguro, don't compare. Don't compare. Kasi, minsan, yung advice na mabibigay ko pa na isa is don't compare. Kasi, guys, sa college, parang may times dyan na mayroon, well, in my case, na parang napasabi ako na, hala, buti pa siya. Yung ganun. Napaisip ako. Kasi, oo nga, nung first year, first sem ko, syempre, ibang-ibang tao na nga yung nakakasama mo, tapos mapapasabi ka pa, hala, nag-excel siya dito sa field na to. Parang ganun, na parang, sana ako din, yung mga ganun. Tapos makikita mo na nag-excel talaga sila na, how about me? Mapapaganon ka. Guys, for me, wala talaga siyang madudulot na good sa inyo if you guys compare yourself tapos talagang in a negative way. Kayo lang yung madidrain, kayo lang yung mapapagod, kayo lang yung parang bababa yung motivation. Kaya, I advise to stop comparing yourself. Just do your thing at your own pace. Yun. Kasi, guys, you know what? Also na na-learn ko pala and magigive ko na advice sa inyo is just patiently wait for your turn. Na parang clap for them kapag nare-reach nila yung mga bagay na alam mong pinaghirapan nila, and then wait for your turn. Wait for your turn until sila naman yung magiging sila naman yung parang makikita ng success mo kasi nakita mo na yung success nila and naging masaya ka sa success nila. Nakikita mo na nag-excel ang mga kasama mo, be happy for them and know na pinaghirapan nila yun. Be happy, be proud, clap for them, and then wait patiently, do your effort until ikaw naman yung nakaabot ng achievement mo. Yung ganon. Then, don't overthink also too much. Isa pa yun sa mga na-learn ko, don't overthink everything. Kasi, nakakawala yun ng focus, guys. Sa dami ng aaralin nyo sa college, sa dami ng mga ginagawa sa college, parang, parang hindi na natin kaya na mawala tayo sa align, na mawala tayo sa focus. As much as possible, pag nagiging, nagiging overthinker na tayo, nawawala na tayo
tayo sa focus, mawala na tayo sa yung parang gulo-gulo na lahat. Ganon. Tapos, ang dami mo pang dapat gawin, dami mo pang dapat aralin. Stop for a while and say to yourself, let go and let God. Let go and let God, guys. Let go and let God. Don't let na yung super pag-overthink mo maapektuhan yung mga dapat pag-focusan mo pa. So, as much as possible, do your own thing, and trust the Lord's plan. Let go and let God. Let go and let God. Ayun, yun ang mga advice ko, guys. For all the incoming college freshmen, ano, parang ang weird sabihin na hindi na ako ang college freshman, hindi na kami ang college freshman. Kayo na. Kayo na, yung mga bagong college freshmen na. So guys, sa mga first year, incoming first year yan, welcome to the college life. I hope you guys enjoy your college life. I'm praying for the best for all of us, and I'm praying for everyone, for each and every one of us to succeed in life. So yeah, that's for this episode. That's all for this episode, guys. Ayun guys. I hope you guys enjoyed this one, and I'll be seeing you in my next one.